Mga ka-sports, mainit na usap-usapan sa mundo ng Philippine basketball. Nagkaroon ng public hearing sa Senado para sa kontinyong proseso ng naturalization ni Benny Boatwright bilang isang ganap na Pilipino. Kapag tuluyang naaprubahan ito, malaki ang posibilidad na maging option na siya para sa Gilas Pilipinas sa susunod na FIBA window. Pero dito ngayon nagsisimula ang malaking tanong. Kung magiging available na si Benny Boatwright, sino ang dapat piliin ni Coach Tim Cone bilang naturalized player ng Gilas? Si Justin Brownlee na subok na sa sistema o ang bagong 6'10" stretch forward na si Benny Boatwright o ang NBA star na si Jordan Clarkson. Halika mga ka-sports, simahin natin ang tatlong pagpipilian na maaaring magbago sa direksyon ng Gilas Pilipinas. Kung trip mo po ang ganitong content, pa-follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, kay Justin Brownlee case. Simulan natin sa pinaka-tested. Walang iba kundi si JB. Oo, mas may edad na siya kumpara sa ibang option, pero huwag natin kalimutan ka-sports. Sa huling laban ng Gilas laban sa Australia, nakakapag-poste pa siya ng 20 big points laban sa isang elite team. Ibig sabihin, may impact pa rin siya sa international level. Pero ang tunay na halaga ni Brownlee sa Gilas ay hindi lang po scoring. Ang pinakamalaking advantage niya ay ang system fit. Sanay na siya sa sistema ni Coach Tim Cone. Alam niya ang galaw ng triangle offense, hindi siya ball dominant, magaling siyang magbasa ng depensa. At higit sa lahat, marunong siyang mag-adjust depende sa pangangailangan ng team at hindi siya kailangan ng 25 attempts para maging impactful. Isang clutch shot, isang defensive stop, isang tamang pasa. Malaki na agad ang kanyang naitutulong sa Gilas. Dagdag pa dyan ang kanyang chemistry. Solid na ang samahan niya sa core ng national team at halos wala ng adjustment period. Kaya kung ang hanap mo ay stability, leadership at chemistry, si Justin Brownlee ang pinaka-safe na choice. Pero syempre, hindi rin natin maiiwasan ng tanong, hanggang kailan kaya sustainable ang ganitong level sa international stage? Sumunod si Benny Boatwright case. Ngayon naman pag-uusapan natin ang pinaka-exciting na option, ang 6'10" stretch forward na si Benny Boatwright. Kung titignan mo ang skillset niya mga ka-sports, halos kompleto na po. May 3-point shooting, may mid-range game, kaya rin mag-create off the dribble para sa kanyang side, at may physicality sa loob. Sa modern FIBA basketball, napakahalaga ng ganitong klaseng player. Imagine mo ito ha, may Kai Soto sa loob, tapos may Boatwright sa perimeter. Hindi basta-basta makakapag-collapse ang depensa ng kalaban. Lalawak ang spacing, mas luluwag ang dribbling lane at mas magiging unpredictable ang offense ng Gilas. Lalo na kapag kalaban natin ang malalaking teams tulad ng Aussie, Kiwis, Iran na malaking bagay ang size at shooting combination. Pero syempre, may malaking tanong din, gaano kabilis ang adjustment ni Boatwright sa sistema ni Coach Tim Cone? Sa international basketball, napakahalaga talaga ang chemistry. Hindi pwedeng basta magaling lang. Kailangan swak din sa sistema at sa teammate. And lastly, si Jordan Clarkson issue. At syempre, hindi mawawala sa usapan ang pangalan ng isang NBA caliber na si Jordan Clarkson. Ang pinaka-explosive sa tatlo. Kung scoring ang pag-uusapan, si Clarkson ang pinaka-lethal weapon ng Gilas. Kayang-kaya niyang gumawa ng sarili niyang tira, pull-up tres, isolation scoring, tough contested shots. Sa mga pagkakataong bumabagal ang opensa ng team, si Clarkson ang klase ng player na kayang mag-break ng defense mag-isa. Pero dito rin pumapasok ang kontrobersya. May mga balita na tila hindi priority ni Coach Tim Cone si Clarkson bilang naturalized player. At maraming fans ang nagtataka, bakit nga ba tila hindi swak kay Tim Cone ang isang NBA level scorer? Isa sa mga lumulutang na dahilan ay ang financial consideration. Ayon sa mga naunang ulat, ang package para makuha ang serbisyo ni Clarkson ay umabot sa mahigit $1 million, katumbas ng halos 60 million pesos para lamang sa isang tournament stint. Malaking halaga ito para sa national program. Pangalawang dahilan ay ang tactical preferences ni Coach Tim Cone. Ang sistema ni Cone ay isang system-oriented. Gusto niya umikot ang bola. Lahat ng players may role, hindi siya masyadong pabor sa ball dominant style. Samantalang si Clarkson ay sanay sa isolation play at mataas na usage. Ibig sabihin, kapag siya ang ginamit ng Gilas, maaaring magbago ang buong identity ng offense. Kaya kahit world-class talent si Clarkson, hindi pa rin siya automatic choice para sa system ni Coach Tim Cone. So mga ka-sports, kung inyong susumahin, tatlo ang pagpipilian ng Gilas. Si Justin Brownlee ang pinaka-stable at pinakasubok. Si Benny Boatwright ang modern stage big na pwedeng magbigay ng bagong dimension sa team, at si Jordan Clarkson ang superstar scorer at kayang buhati ng opensa anumang oras. At sa huli, ito ay labanan sa pagitan ng tatlong bagay: chemistry, system fit at star power.
So ngayon mga ka-sports, gusto kong malaman ang iyong opinion. Kung kayo ang nasa posisyon ni Coach Tim Cone, sino ang pipiliin nyo bilang naturalized player ng Gilas? Si Justin Brownlee ba? Si Benny Boatwright o si Jordan Clarkson? Comment nyo sa baba mga ka-sports at babasahin ko yan. At kung mahilig kayo sa Gilas updates, basketball analysis at latest balita sa Philippine basketball, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng pangyayari sa basketball world. Laban Pilipinas, puso, so paano? Ingat po kayo. Let's go! Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!